Ama naming Diyos, Yahuwa na makapangyarihan Diyos sa lahat. Narito po kami nagtitipon sa iyong banal na harapan upang sumamba po sa iyo. Parangalan po at bigyan dakila ang iyong banal na pangalan sapagkat napakabuti mo sa bawat sa amin. Kaya bumabalik po kami, dala po ng aming pag-ibig sa iyo upang kilalanin po namin ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Sa hayag at di hayag, ginagawa mo kami na mabuti. Sa katibayan nito'y nakatatawid kami sa araw-araw. Payapa kami nakapamumuhay. Ito'y galing po sa iyo at basbas mo sa bautis sa amin. Purihin ka po namin, Ama. Sambahin ka po namin ng aming buong kaluluwa, ng buong aming pag-iisip. Basbasan mo sana kami sa araw na to. Kailangan po namin yung basbas. Kailangan po namin yung pagpapala upang makatawid kami sa araw-araw ng aming pamumuhay. Totoo, marami kaming kasalanan sa iyo. Hindi kami nagkakaila. Kaya narito kami bumabalik din at humihingi po ng patawad sa aming mga pagkakamali. Huwag mo sana kaming papatulan, Ama namin. Pagpasensyahan mo po ang aming ang iyong mga anak upang kami makapagpatuloy sa ilalim po na iyong pagpapala at kabutihan. Ama namin, sasamba kami sa iyo, makikinig kami ng iyong aral. Tulungan mo sanang magkaroon ng kapangyarihan ito sa aming buhay upang sa mga salita mong aming tatanggapin ngayong umaga, magbigay lakas sa amin to, magbigay ng pag-asa, lalo sa mga kapatid naming dumaraan po sa matitinding pagsubok upang kami manatili, payapa po kami nakapaglilingkod sa iyo. Alalahanin mo sana ang aming kapatid na mangunguna sa aming pag-aaral. Sangkapan mo sana siya ng karunungan at ng kapangyarihang nanggagaling sa iyo upang kami lahat po ay makinabang sa aming mapapakinggan sapat ito po ang kapangyarihan mo sa aming ikaliligtas. Basbasan mo sana ang aming handog upang ito'y makatulong sa gastusin ng banal na iglesia upang ito magbunga po ng kalwalatian po ng banal na pangalan. Umaasa kaming matibay, tinanggap po namin ang iyong pagpapala at iyong basbas sa ngalan po lamang ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon pa naming Yahushua Kristo po. Mga kapatid na sumasamba ngayon, tayo po ay magpapasalamat ng malabi sa Ama sapagkat tayo magpahanggang ngayon ay Kanya pong binibigyan ng buhay at lakas at tayo nakakasamba. Napakahalaga ho ng ganitong pagkakataon sa buhay natin sapagkat dito ang ating po nasasambahin ay ang tunay, makapangyarihan, ang nag-iisang Diyos na si Yahuwah. Mga kapatid, katulad ng ating paksa, ang karunungan at pagpipigil sa sarili ay mahalaga sa buhay na ito, lalo na sa buhay espiritual. Mula nang tayo ay
nanindigan sa panig ng Diyos. Nararamdaman ba ninyo ang pagsagana ng karunungan na ating naunawaan? Na hindi natin naintindihan, hindi natin tinanggap sapagkat hindi itinuro doon sa ating pinanggalingan na samahan. Pero nung tayo po'y nagpatuloy sa paninindigan natin, hindi tayo sumunod doon sa leader na nagtatag ng kanyang sariling mga tuntunin at yun ang ipinasunod sa mga miyembro, marami hong kaalaman at karunungan ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Mga bagay na napakalalim noon pero ngayon ay ibinigay niya sa atin para ating maintindihan, mga kapatid. Mga karunungan tungkol sa kanyang pangalan, pangalan ng kanyang anak, pati na po ang mga katotohanang talagang matagal nang nakalihim sa Biblia pero ito'y inihayag sa atin. Kaya kailangan natin po na maintindihan paano ba natin ito pangangalagaan, ang karunungan ito. Ang karunungan bang ito ay atin na lang sasarilinin o ating ibabahagi sa ating kapwa? Kung ito'y ating ibinabahagi sa ating kapwa, paano natin gagawin yon? At kung tayo nagsasalita at nakikipagkomunikasyon sa ating kapwa, paano natin sasalitain ang mga salitang sasabihin po natin? Nandyan din ang salitang pagpipigil sa sarili. Na yan ay mahalaga sa buhay natin ito na pansamantala, lalo na po sa buhay espiritual. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po na magkaroon tayo ng kamalayan sa kung paano ho at kung ano ang dapat nating sabihin pagdating po sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa. Alam ba niyo kung bakit? Dahil ang mga salita po na lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihang magdulot ng pinsala at ng kabutihan sa ating kapwa. Yan ay ayon sa Biblia. Ang mga talata po sa Biblia ay nagpapayo na maging mabagal tayo sa ating pagsasalita, maging maingat sa ating mga sasabihin, at mabilis tayong makinig sa pagtutuwid na binibigyang diin na ang maingat na pagsasalita po ay nakapagpapatibay sa iba habang ang mga walang ingat na pagsasalita naman ay maaring makasira sa iba. Kaya dito ho sa ating pag-aaral, ano po mga kapatid, ay atin hong aalamin paano ba tayo kikilos, paano ba tayo magsasalita, paano ba yung mga salitang dapat nating gagamitin sa ating pakikipagkomunikasyon sa ating kapwa-tao. Gaya ng ating nasabi na, tumanggap tayo ng masaganang karunungan mula sa Panginoon Diyos. Ano ngayon ang ibig ng Diyos na siyang inaasahan niya sa atin? Ayon kay Apostol Santiago. Basahin natin ang unang talata sa ating pag-aaral. Dito po sa Santiago, ganito po ang ating mababasa. Hindi ko mabasa ito. At ang nasa unahang talata ay nakakover. Anyway, alisin ko na natin to, mga kapatid. Ayan. Mga kapatid, ito. Huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Alam niyo, ito ay bago natin ituloy, si Santiago nagsasalita at ang kanyang panawagan sa mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo na ang marami sa inyo. Kapag sinabing tagapagturo, tagapagsalita. Kapag tagapagsalita, may sinasalita. Alam ba niyo kung bakit? Na huwag maghangad ng basta-basta na maging tagapagturo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Kasi pagka ang sinalita mo at ang iyong itinuro ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, aba, mabigat ang hatol na darating sa buhay mo. Tuloy natin sa 2. Lahat tayo ay madalas magkamali. Totoong-totoo po yan, mga kapatid. Madalas tayong magkamali sa ating pagsasalita, maging sa pagbigkas, maging sa sasabihin. Kinakapos tayo sa kung anong ating sasabihin. Tuloy natin ang basa. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. Ayun, pagpipigil sa sarili. Sino po ito?
Kung mayroong mang taong hindi pwedeng magkamali, ang Kristo na ating Panginoon, siya isang ganap na tao eh. Pag sinabing ganap na tao, banal. Di ho ba? Sa patnubay ng Panginoon Diyos. Ito sabi pa, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Mga kapatid, yan po sa ating binasa. Maliwanag ang itinuro sa atin ng Apostol Santiago ang tungkol sa pananalita at sasalitain natin. Ay, sinabi na nalipaliwanag na po natin sa bandang unahan, huwag maghangad ng basta-basta, maging tagapagturo kayo kasi alam nyo, ang tagapagturo, nagsasalita ho yan, ang sinasalita niya, pagka yan ay lihis sa katotohanan, hindi tamang pagsasalita, hindi maliwanag ang pagsasalita, hindi sa tamang paraan ng pagsasalita, may hatol na tatanggapin. Alam nyo, mayroon diyang binanggit sa bandang huli, ganun din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak ang gubat ang masusunog ng galing lang sa maliit na apoy. Dila, nagsasalita. Saan ba galing yung ating salita? Sa bunganga, sa pamagitan ng dila. Pag wala kang dila, ngongo, anong tawag yun? Pag wala kang dila, utal. Hindi ka makakapagsalita. Kaya tayo nakakapagsalita, gawa ng dila eh. Di ho ba, mga kapatid? Kaya lumalabas sa ating bibig ang salita sa magitan ng ating dila. Alam nyo, para ipakita ho ang panganib na maidudulot ng ating dila, by ginamit ng Santiago ang metapora. Ano yung metapora na ginamit po niya? Yung pong tungkol sa kabayo. Di ba? Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. At pati na rin po ang isang maliit na timon, kahit napakalaki ng barko, at ito po ay hinahampas ng malalakas na hangin sa pamamagitan ng maliit na timon, yan po'y napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Napakaliit ng timon na yon. Ganon din ang dila natin. Maliit na bahagi ng katawan po natin, pero napapasunod niya ang buong katawan. Isipin ninyo, pwedeng mapinsala ang buong katawan. Pwedeng ang buong katawan ay lumago at tumibay sa pamagitan ng maliit na bahagi ng katawan natin yan. Saan ba galing ang kayabangan? Hindi ba galing sa dila? Ano ba yung dila? Bahagi ng ating katawan. Kaya anong sabi ng Biblia? Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog ng galing lang sa maliit na apoy. Pati sa apoy, doon itinulad ang dila. Sa makatuwid, mga kapatid, karunungan tinanggap natin mula sa Panginoon Diyos, pero dapat tayo maging maingat sa ating pagsasalita. Kailangan ng ating bibig at ang ating dila gamitin natin sa paraan na ito ay makabubuti sa ating kapwa-tao, hindi makapipinsala sa ating kapwa-tao. Sa pamamagitan ng ating dila, pwede tayong magmayabang. Sa pamamagitan din ng ating mga dila, ay pwede tayong magpakumbaba. Makikilala ninyo ang tao, ang kanyang salooben sa paraan ng kanyang pagsasalita. Merong maliit na tao, pwedeng maging mayabang, maging matangkad tingnan sa paraan ng pagsasalita niya, di ba? Lalo pagka hindi niyo nakikita, di ba? Halimbawa sa radyo o kaya sa ibang venue ng mga komunikasyon na hindi natin nakikita nagsasalita, meron diyang napakalaki ng boses di ba? Pag nagsalita akala mo napakalaki. Pag nakita mo ng actual, maliit na tao pala, di ba? Kaya ang dila po ay talagang nakakapanlinlang sa tao di ba? Ang sabi nga, nakakapagbigay sa tao ng para siya ay yumabang Pag nagsalita siya, akala mo,
Meron namang napakalaking tao, pag nagsalita, yung mo siya nakikita, napakaliit ng boses, no? Magandang lumalabas na salita sa bibig niya. Kapakumbabaan, di ba? May mga ganyan mga tao. Kaya ang dila natin, ingatan natin, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ni Santiago. Ingatan natin ang paggamit natin ng ating dila sapagkat kahit tayo nasa katotohanan, kung tayo po ay hindi nagiging conscious sa ating sinasabi, malalagay tayo sa panganib. Di po ba? Ano ang panganib na ng di maingat na pagsasalita? Ito, pakinggan natin. Dito po sa aklat ng mga kawikaan. Ito nakasulat. Ayan. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Ano ang panganib kung hindi ho tayo maingat sa pagsasalita? Kahit na ang ating alam na karunungan talagang galing sa Panginoon Diyos. Pero hindi tayo maingat magsalita. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Di po ba, mga kapatid? Paano ho yun? Sumigaw yung tao, may nalulunod. Ano yung salita niya? Totoo. O ayun, may dumating na mga kapwa niya tao, tinulungan yung kanyang kapwa. Nailigtas, nakaligtas sa kamatayan. Meron pong tao naman na nagsalita na ginamit niya ay kasinungalingan. Aba, sabi, itong taong ito ay magnanakaw. Kailangan ng wika ay saktan ito. Ay sinaktan ng kapwa niya, naniwala sa kasalita niya napatay tuloy nila yung tao. Kaya ang salita, dapat natin gamitin ng may buong pag-iingat. Ang sabi nga dyan kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. So, kung ano man ang lumabas sa ating bibig, hindi basta-basta dumadaan lang yon. Lahat accounted for. Accounted for, lahat po. Hindi tayo pwedeng, sabi nga ay, yung salita lang naman Sinabi ko lang naman Words lang po yun. Ganon. Ang sabi ho ng Biblia, nakamamatayan, at nakapagbibigay ng buhay po yan Di ba? Kaya mag-ingat. Bakit? Ano man ang lumabas sa bibig natin, aanihin po natin yan. Kaugnay nito, anong itinuro ng Panginoong Yahushua tungkol sa salita o mga salitang lumalabas sa bibig ng tao? Pakinggan natin, nakasulat sa Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi na Yahushua sa kanila, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ba't kaya ganito ang tutunog ng pananalita nitong ng ating Panginoong Yahushua? Ituloy natin ang basa. Ngunit ang lumabas o lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ayon po sa ating Panginoong Yahushua, ano ang kanyang itinuturo tungkol sa salita at mga salitang lumalabas sa bibig ng tao? Alam nyo, diyan sa ating binasa, ang tunay na karumihan sa espiritu ay nagmumula sa kung ano ang nasa loob ng puso ng tao. Totoo po yun. Hindi mula sa panglabas na ritual o aksyon tulad ng pagkain gamit ang mga kamay na hindi nahugasan. Binibigyang diin sa talatang ito ang kahalagahan ng panloob na kalinisan, higit sa panlabas na pagsunod o ritual. Paghuhugas ng kamay bago kumain, di ba? Dapat yun. Dito itinatampok na ang puso ang pinagmumulan ng parehong kasalanan at ng kabutihan. Kaya dyan sa ating binasa sabi ng ating Panginoong Yahushua, di ba nyo naiintindihan pa rin?
Hindi ba nyo alam na anumang pumapasok sa bibig ng tao, tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Di ba totoo yun? Pag hindi ka, at pag kain ng kahit hindi ka nakakadumi, patay kang bata ka. Mangangamoy ka. Di ba? Hindi naman ito kabastusan, pero yan ang realidad. Pero ang sabi dito, tingnan nyo ang pagtitwist ng ideya. Ngunit ang lumalabas ang wika, sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao. At ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Yun. Kaya ano ang lumabas, sabi nga, sa bukal sa pagka tayo nagsasalita, galing sa puso niya po yun. Di po ba? Kaya mag-iingat po tayo, lalo tayo mga natutong sumunod sa ating Panginoong Yahushua, nanindigan sa pagsunod sa kanyang mga salita at tumanggap ng masaganang karunungan na napakahalaga. Mahalaga po yun, pero kung ang paraan ng ating pagsasalita ay hindi po tama ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, sa paningin ng Diyos, marumi tayo. Mas marumi doon sa kumakain nang hindi naghuhugas ng kamay. Bakit? Sapagkat ang puso ng tao, doon nagmumula ang masamang pag-iisip. Totoo, hindi totoo? Totoo po yun. At yung masamang pag-iisip na yon, anong kasunod nun? Yon ang tumutulak sa tao para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual, na immoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Kaya yung pagnanakaw, rampant po yan. Lalo ngayon sa Pilipinas. Nako po, bilyones ang ninanakaw at ang problema ay mayroong cover up eh. Di ba? Nagnakaw na, gusto pa nilang pagtakpan yung ginawa ng kanilang kapwa. Scratch my back, I will scratch yours. Lalo pagka-involve ang mga taong mga nagsasalitang sila raw ang totoo, sila raw ay nasa katotohanan. Di ba? Kaya may mga nagrarally. Hindi, maaring sabi nga ng iba, ano kaya ang layunin ng kanilang pagrarally? Baka meron silang mga insidious na plan o layunin. Isipin nyo, 3 araw yan, na minimum na bilang na nandoon ay 300,000. Ano kaya nasa likod? Dahil kaya sa pera o kahon? Ano laman ng kahon? Hindi ko alam. Most likely, dahil sa pera. Yan ang dahilan. Kaya rampan po ang pagnanakawan sa mga baliba, sa mga taong ang kategorya ay kasama doon sa mga nasa alta sosyedad, matataas na katungkulan sa ating bansa, mga congressmen, congresswomen, mga ihenyero, mga senador, at maraming pang iba na maaring cover up, involve ang iba diyang mga religious mask, yung mga nakamaskara lang na nagtatago sa kanilang relihiyon. Hindi natin sinasabi, pero posible. Di po ba? Kung sa 12 apostol ng Kristo, mayroon pang isang Judas dahil sa kwarta 30 pilak di ba? 30 pirasong pilak. Binentang Panginoon niya, na alam niya na siyang Mesyas na tagapagligtas. Kaya ang greediness ang siyang ugat ng kasamaan ng pagnanakaw. Pero sa nagmula po yan, sa masamang puso, inisip niya, itinulak ng isip ng sarili niya, gumawa ka niyan. Mga kapatid, dito sa pag-aaral natin, wala ho tayong pinatatamaan. Napapanahon lang ang leksyon po natin. Di ho ba? Kaya ang mga gumagawa nito at nakarating sa inyong mga katotohanan ito, magpasalamat kayo, huwag kayong magdaramdam. Bakit? Sapagkat ang pagsaway, yan po'y salita na galing sa Panginoon Diyos. Nagtutuwid sa taong gumagawa ng masama at nagbibigay ng babala sa mga taong nagbabalak pa lang na gumawa ng masama. Pero lahat ng kasamaan na yan, galing sa puso. Lahat ng lumalabas sa bibig na pandaraya para linlangin ang kanilang kapwa, para palabasin na sila hindi nagnakaw, yan po ay galing sa masamang puso. Pandaraya, pagsisinungaling, at ang tatay nila ay si Satanas. Di po ba? Ano ang 2 uri ng karunungan? Puntahan natin. Eto, sapagkat baka sabihin nyo, ating ma-generalize na ang karunungan ay karunungan lang ng Panginoon Diyos. Aba, hindi.
May dalawang karunungang itinuturo ang Biblia na dapat nating malaman ayon kay Apostol Santiago, mga kapatid. Basahin natin. Next slide. Ito po. Alamin natin ito. Yan. Sa 3:18 hanggang, o 13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Yan ang tanong ni Santiago. Sino marunong sa inyo at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Alam kong alam niyo ang ibig sabihin niya. Ang totoo palang marunong at nakaunawa, ang pamumuhay niya, doon sa pamumuhay niya makikita. Ano yun? Nagpapakumbaba. Tuloy natin. Kung pagkainggit at pagka makasarili naman ang umiiral sa inyong puso, makasarili ka, mahilig kang mainggitero ka, inggitera ka. Huwag niyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pag pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Halimbawa, ikaw naman ay inggitero ka. O, selfish ka. Makasarili ka. Yan ang umiiral sa puso mo, sabi ng Santiago. Huwag niyong ipagyabang na may karunungan kayo, sabi ni Santiago. Bakit? Dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ano yun? Yung sinasabi niyong kayo marunong, pero inggitero kayo't inggitera, at kayo po, ang sabi ng Biblia, ay makasarili, pinasisinungalingan yung katotohanan. Ibig sabihin, hindi totoo na marunong ka. Sapagkat kung marunong ka, hindi ka dapat inggitero. Hindi ka dapat maging makasarili na puro ako, kami, tayo, hindi sila. Dapat tayo lahat. Ganon. May karunungan ka. Pagka you are also considering others' feeling. Mayroon kang empathy. Di ba? Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Isang karunungan, yung galing sa Diyos. Pangalawa, karunungan galing sa mundo. Ano yung karunungan galing sa mundo? Mga kapatid, yung kayabangan. Tuloy natin. Mula ito kanino? Mula sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Tuloy natin. Ito, ang kahayagan. Kaya dito, may dalawang karunungan. Karunungan galing sa langit o galing sa Diyos, at karunungan na galing sa mundo na ang kakampi mo ay ang diablo. Karunungan galing sa Diyos, karunungan ng diablo. Eto ho, ang sabi pa ng Biblia, ang kahayagan na tayo ay biktima ng diablo. Eto, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagka makasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Di ba totoo yan? Balik tayo sa sa korupsyon. Ano gap ng kasamaan? Lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa pagka mainggitin at pagka makasarili. Nakita nyo ba? Sukdulang maminsasala ng kapwa. Siraan ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang bibig, ng kanyang pananalita. Ano resulta nun? Magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ba totoo yan? Kaya ngayon sa Pilipinas puro ang talang nasa utak nila, makasarili. Di ba? Nagkakagulo sila. Nagkakagulo. Bali ba? Ang nagkakagulo nandun sa gobyerno. Sinong mga investor na galing sa ibang bansa ang mag-i-invest, ang magtatayo ng business sa ating bansa doon sa Pilipinas kung ganyang kagulo? Ang mga opisyales ng gobyerno, kasama ng mga relihiyon. Di ba, mga kapatid? Sapagkat may 3 relihiyon ang magrarally. INC ni Chairman, KOJC, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, at saka JEL, yung Joel is Lord. Ayan, kanilang samahan na yan. Dati ay sinasabi ng mga iglesia ni Cristo ni Chairman na yung KOJC, yung si Kibuloy, sa demonyo yan. Sapagkat nagpapakilala siya daw ang anak ng Diyos. Kaya niyang pigilin ng bagyo, kaya niyang pigilin ng anumang mga kalamidad. Saan siya nandun ngayon? Nakabilanggo. Ba't hindi mo kayang pakawalan ng sarili mo? O di ba? Kaya sabi ng mga iglesia ni Chairman, sa diablo yan. Yung jail.
yung Jesus is Lord. Sa diablo din yan. Ikangino lang ang sa Diyos. Tayo lang ang sa Diyos. Ba't kung kayo lang sa Diyos, ba't kayo nakikihalo ron? Ha? Sa mga sinasabi niyong mga kampo ng diablo. Baka nagpapanggap lang kayo. O siguro nagpapanggap lang kayo. Hindi naman katakataka Di ba? Sa Mateo 7, araw na ang tao ay magsusulit sa Panginoong Yahusha. Ang sabi ng Panginoong Yahusha, magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Ano rereklamo ng mga tao yon? Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Paano hindi lalayas? Ikapwa niyo demonyo yon. Di ba? Sa pangalan mo, Panginoon, gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Aba, ang gaganda, magnificent daw yung mga simbahan nila. Kami, Panginoon, sa pangalan mo, pinahirapan namin ang aming katawan. Tumulong kami sa aming kapwa. Sagot ng Kristo, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Manggagawa kayo ng katampalasanan. Kita ninyo ba yon? Galit na galit ng Kristo ron. Bakit? Makasarili lang kayo, manggugulo kayo. Diba? Tipin nyo, gusto nyo guluhin yung taong ibinoto ng majority ng mga Pilipino. Hintayin nyo ang 2028 sapagkat ang tunay na tagasunod ng Kristo ay hindi mangunguna sa rally. Ang pangungunahan nila, manalangin tayo sa Ama, manalangin tayo sa Diyos para magkaroon ng kapayapaan. Kung panahon ng ating Panginoong Yahusha, bagamat bago siya umakyat sa langit, 120 lang ang mga mananampalataya. Noong nakita nilang Kristo ay pinahihirapan, nagrally ba sila? Sinabi ba nila, sumigaw ba sila, huwag niyong pahirapan ng Kristo, ang aming Panginoon? Hindi sila nagrally. Ipinasa Diyos nila yon. Nanalangin sila sa Diyos. Ang nagrally, yung mga kababayan ng Kristo, na ang rally nila, i-crucify nyo, ipako sa krus ang Kristong yan. Yung magnanakaw na si Barrabas, pakawalan yan. Baliktad ang isip. Kung sino yung hindi nagkasala, yun ang ibig nilang i-crucify o ipako sa krus. Kung sino naman ang dapat na ipako sa krus, sapagkat noon, pinakasilya elektrika noong panahon ng Kristo, yung krus, pinakamasamang tao, doon ipinapako. Ang ipinako ang Kristong hindi nagkasala ang pinakawalan, itong magnanakaw na dapat ipako. Ipinin nyo. Lahat ng mga nangyayari yon mula sa puso ng mga taong kampo ng diablo. Ang taglay na karunungan ng diablo, hindi karunungan na mula sa Panginoon Diyos. Kahit tawagin pa ninyong sarili nyo, iglesia kami ni ganito, name dropping lang yan. Iglesia kami ni ganito, ganun ba? Name dropping lang yan. Sapagkat kung tunay kayo na tagasunod ng Kristo, hindi kayo mangunguna sa anumang kilusang hindi pagpapasakop sa gobyernong Diyos din ang naglagay. Nang sabi ng Biblia, siyang lumalaban sa pamahalaan na inilagay ng Diyos. Yan ang gobyerno ay lumalaban sa ordinansya ng Panginoon Diyos. Kinakalaban nyo Diyos. Namamalayan ba yan ng mga miyembro? Hindi. Bakit hindi namamalayan? Sapagkat hindi nagtatanong at hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya kung anong sasabihin ng hari nila, opo, siya nga po. Di ba? Pag sinabi ng hari, pumunta kayo doon. Sabi ng iba, dapat manguna ka. Sabi naman ng iba, wag, baka matiwalag ka pag sinabi mo yun. Ano, yung nag-uutos sa miyembrong pumunta ron, dapat siyang manguna ron. Saan ka nakakita ng leader, di ba? Nung panahon ng Israelita, mga nangunguna talaga si David, yung mga, di ba, hari, nangunguna sila. Di ba? Sapagkat leader ka nga you have to lead. Ang leader ay wala sa tail. Wala doon sa buntot. Ang leader ay nasa unahan. Kaso ang leader sa mga reliyong ito ay nasa buntot. Yung buntot ay siyang baliktad ang ginagawa. Ginawang pananggalang ang mga tupa at itong tagapag-alaga ng tupa o pastol,
nakatago sa likod ng mga tupa. Yan ang mga upahan, sabi ng Kristo. Oh, ang tunay na pastol ay handang mamatay para sa kanyang mga pinangangalagang tupa, kumbaga sa hayop. Ang tupay, yan ang tao, tagasunod. Pero ang tunay na pastol, handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Pero ang mga upahan, ang after lang sa kwarta ng mga pastol, nakatago sa likod ng tupa. Hinahayaan niyang patayin ng mga lobo o mga bulang mga ngaral ang mga pinangungunahan niya. Sa makatwid, dalawang karunungan, ulit. Karunungan panglangit sa Diyos, karunungan panlupa sa Diablo. Diba? Ito, sabi ng Biblia, maliwanag po, ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Kaya tayo, kahit na tayo po ay ganito lang, malinis ang pamumuhay natin. Paanong malinis? Magpipili tayo na sa ating pagsasalita ay maging mabuting pakinggan, hindi para mambola ng kapwa, galing sa puso, sapagkat ibig natin sa natitirang panahon ng ating buhay na ibinibigay ng Panginoon Diyos, mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Ama. Malinis. Di ba? Sa paningin ng Ama. Maaring sa paningin ng iba, rebelde daw tayo. Maaring sa paningin ng iba, nagdilin daw di umano tayo. Pero sa paningin ng Diyos, alam ng Diyos, ang sinusunod natin dito, hindi tinig ng leader na tao na pwedeng mamatay at nangangailangan din ng kaligtasan. Katulad ng pinanggalingan natin, dito'y tinig ng tunay na siyang leader ng Eklesia. Pag sinabing Eklesia, yan ay pagtitipon ng mga tagasunod ng Kristo. Ang sinusunod natin dito ang Kristo. Pinipilit natin ang ating sarili maiangkop sa malinis na paraan ng pamumuhay. Sapagkat yan ang tatak, yan ang tanda na tayo'y nabubuhay ng ayon sa karunungan ng Diyos. Anong ibig ng mga taong nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Pamumuhay na makalangit. Ito, maibigin siya sa kapayapaan. Yan ang ating gusto, peace. Di ba? Kailangan natin ay peace. Mahinahon. Ba't kayo kung mag-texto kayo ay medyo pa din? Anong gusto niyo pagtiteksto? Parang isang nota? Si, ganun na lang, ganun. Kaya pagka nagtitexto, mayroong variation. Di po ba? Parang musika, may variation. Mayroong iba't ibang mga nota. Masarap pakinggan. Pero kung puro, yun ang nadidinig nyo, anong gagawin nyo? Tatalikuran nyo yun. Baka matakot pa kayo sa tunog na yun. O, di ba? Kaya mahinahon tayo. Pero pwede ka mag-texto ng ganito. Masunurin. Puno ng awa at kabutihan. Ang iba walang awa eh. Tayo mayroon. Yung hindi kinaawaan noong tao doon sa pinanggalingan natin, kinaawaan natin. Yung kanila ay tinakwil, ating pinangalagaan. Di ba? Kayo mga kapatid na talagang kasama sa pangangalaga sa nanay nitong iglesia ni Sherman. At mga kapatid niya at kanyang hipag at mga pamangkin. Ganyan ang mga taong ang karunungan taglay galing sa Panginoon Diyos, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Hindi tayo mapagpanggap. Doon punong-puno ng pagkukunwari. Mula sa leader, isipin yung sabihin niya, mga ministro, kayong mga namamahala ng distrito, pagdating nyo sa inyong distrito, sabihin nyo sa mga kapatid na sila'y kumusta sila, at sabihin nyo, mahal na mahal ko sila. Punong-puno ng pagpapembaw. Kunyari ka pa. Kaya nga sabi doon sa salin ng Bibliang The Message, chapter 12 of Luke, darating ang panahon, yung religious mask, yung maskara na ginamit ng relihiyosong mga tao ay maaalis yun sa mukha nila at makikita nyo ang kanilang tunay na kulay. Mga mapagpakunwari.
Hirap na ba kayo, mga kapatid? Hirap na ba kayo dahil sa biktima kayo ng mga bagyo at ng mga pagbaha? Lumapit kayo sa Diyos. Ba't ka nagtatanong kung sila hirap na hirap na? Bakit? Kasi ikaw hindi ka nakatikim ng hirap eh. Di ba? Hindi ka nakatikim ng hirap. Kaya nga ang lusog-lusog mo eh. Pati na rin yung kanilang angkan ay malulusog. Galing yun sa abuloy na pinaghirapan ng mga miyembrong naghihirap, biktima ng baha. Eh, tapos tutulong ka sa iba. Ha? Mapagkawang gawa daw, pilantropo, tumutulong sa ibang lahi. Tulungan mo muna mga kapatid na biktima ng kalamidad. Yun ang unahin mo. Pero pagkakaharib ka na, abay, bahala ka sa buhay mo. Ito pa, oh. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito'y nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Di ba totoo yun? Pagkang ating pong sabi nga ipinamamahagi ay shalom, peace, kapayapaan. Ano sabi? Nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Eh hindi. Yung iba ay ayaw niyan eh. Ang gusto nila, de baling magkagulo, basta't ako ay yumaman. Makasarili. Yan. Isipang galing sa diablo, pangmundo. Anong malalim na karunungan ang maari nating matanggap sa ating Panginoong Yahuwah? Ito, next slide. Sa aklat po ng Kawikaan. Ayan, ito na makasulat. Sapagkat ang Panginoon o si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Oh, ayan. Maliwanag po yan. Anong malalim na karunungan ang maaari nating matanggap mula sa ating Panginoon Diyos? Maliwanag. Karunungan, kaalaman at pangunawa. Alam nyo, kung mayroon kang karunungan o wala kang pangunawa, wisdom, galing sa Diyos yan. Isipin niyo, mga kapatid, na tayo binigyan ng wisdom, karunungan at kaalaman. Mga bagay na hindi nila alam at na ito pinaalam sa atin. Isipin ninyong karunungan na yan. Na yung palang araw ng paghukom, hindi sa isang iglap, sunog na ang langit at lupa. Yung pala ay mayroong pong mayroong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Oh, hindi ba natin dapat ipagpasalamat yan? Yang karunungan na yan na galing sa Panginoon Diyos. Bagay na hindi po natin alam. Isipin nga naman ninyo at ang sabi, maghahari ang wika tayo doon sa bayang banal. Aba, hindi tayo pwedeng maghari ron. Bakit? May hari po ron. Sino hari doon? Ang Panginoong Yahuwah. Saan tayo maghahari? Aklat ng pahayag o Revelation 5:10. Tayo po'y kasama ng Panginoong Yahushua na maghahari dito sa mundo. Kailan po yun? Sa araw ng milenyum. Kaya mga kapatid, napakamapalad natin. O bakit? Sapagkat nalaman natin yung kaalamat, wisdom na galing sa Diyos eh. Eh kakaunti naman kayo. O di bale. Bakit? Sabi ng Biblia, makasindami ng buhangin sa dagat ang ibubuli sa dagat-dagat ng apoy. O, maraming tinawag, konti pinili. O di dapat kasama ka. Pagkakasama ka sa majority at marami, mag-isip-isip kayo. Dapat yakin mo, kasama ka ba sa konti? Pero konti sa bilang na tinitiyak natin na aral ng Diyos ang ating sinusunod. Kaya dito sa atin, may integridad tayo. Ano yung integridad? Ay yung pagka sinabi natin, gagawin natin. Pero yung mga sinasabi natin, yung sinasalita natin, yung po ay karunungan galing sa Diyos. Halimbawa, kapatid, tutulungan ka namin, huwag kang mabahala. Pero una sa lahat, lumapit tayo sa Ama sapagkat walang makatutulong ng higit sa atin kundi ang Ama. Ang maitutulong namin sa inyong material, pansamantala lang po yun. Pero ano man ang mangyari sa buhay po natin, meron wala, yumamat, maghirap, tayo sa Diyos. Yun ang karunungan na dapat nating maabot, mga kapatid. Yan ang dapat nating hilingin sa Ama. Alam niyo mga kapatid, mayroong uri ng pananalita kapag tayo nakikipag-usap sa ating kapwa.
na ito po dapat nating pakahangarin. Ito, basahin po natin. Pakinggan naman natin si Apostol Pablo sa pagkakataong ito. Sa Efeso, ito nakasulat, mga kapatid. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makabubutit angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang ang nakakarinig. Kaya mga kapatid, pag nagsasalita ho tayo, ayon kay Pablo, huwag tayong magsalita ng masama, kundi yung makabubutit angkop. Kaya yung, halimbawa, dumalo ka sa bagong panganak, nang dumalo ka sa bagong nanganak na tao o kaibigan natin, hindi kagandahan yung mukha ng baby. Ba, isipin mo na, oh, salamat mat, nanganak ka na. Pero pangit yung anak mo. O, pangit yung anak mo. Ba't ka magsasalita ng ganun? Di ba, makabubuti ba yun? Baka ikamamatay ng nanay nun. Di ba? Dapat tayo kahit na hindi kagandahan yung mukha ng baby, sabihin natin, oy, salamat, welcome to the world, baby. Napaka-cute mo, baby. Di ba? Ngingiti yung nanay kahit na ba masakit yung kanyang yan dahil sa kakalabasan ng baby at ilang sandali lang siguro. Lumabas yung baby, dumalaw ka, di ba? Angkop ang wika sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Kaya pag nagsasalita tayo, yung nakaka-inspire sa iba. Di ba? Hindi yung nakakawala ng pag-asa sa iba. Itong taong to, pang nagsasalita, nakakawala ng pag-asa. Pero itong taong to, pang nagsalita, kahit ako'y walang pag-asa, nabubuhayin ako ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang kanyang sinasalita at paraan ng pagsasalita ay kapakipakinabang. Yan ang sabi ni Pablo. Di ba, mga kapatid? Kapakipakinabang. Kaya yung may binabanggit din siya rito si Apostol Pablo na pinakikita niya yung dalawang kaibahan na ito'y bunga rin ng korupsyon at bunga din ng masasamang mga panukala ng lahat ay galing sa puso ng tao. Pakinggan natin ito, aklat ng Efeso, ganito po nakasulat mga kapatid. Ito, ilang talata na lang ito, tapos na tayo mga kapatid. Magtiyaga tayo sa ating pakikinig. Ayan, ang magnanakaw, oy mga korap, huwag nang magnakaw. Tumigil-tigil na kayo sa pagnanakaw. Yun lang yun. Kaya hindi lang ito aplikable nung panahon ni Pablo, pati sa panahon natin. Sapagat ang panahon ni Pablo, panahon din ng natin ngayon. Panahon ng ating Panginoong Yahushua. Messianic period of time. Di po ba? Hoy, magnanakaw. Huwag ka nang magnakaw. Nadinig ba ito ng mga magnanakaw? Tumigil na kayo sa pagnanakaw. Anong dapat? Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Yun ang gawin natin. Magnanakaw ba kayo? Kaya pagka tinanong, sabi sa anak, sabi ng teacher sa anak, nanay mo, anong trabaho ng nanay mo? Taong bahay po. Yung tatay mo, anong trabaho ng tatay mo? Hindi masabi-sabi ng bata. Ba't ayaw mong masabi? Ayaw mong salitain? Ano ba tayo mong sabihin? Ano hanap buhay ng tatay mo? Abang magnanakaw po, tatay ko. Isasabihin ba ng anak yon? Hindi niya sasabihin yun. Di ba? Kahit na magnanakaw yung tatay niya, alam niya, hindi niya sasabihin yun. Bakit? Ikinahihiya niya yun Pero itong mga politiko, wala nang hiya Di ba? Wala nang hiya. Ano ibig sabihin ng wala? Walang hiya. Hindi na po sila nahihiya. Lalo pagka-reliyon na ang pag-usapan. May mga reliyon ang kakapal na ng kanilang balat di ba? Mga leader na ang sabi dito sa Amerika di ba? In-interview yung isang malaki mata. Sabi niya, bakit yung abulo pinambili niyo ng eroplano? Bakit pinambili niyo ng magagandang mga sasakyan? Pinanggawa niyo ng inyong mansyon na bahay. Mangilan-ilan na namang miyembro sa pamilya niyo. Abay, pinagdilatan ng mata yung nag-interview. I am entitled to do this as an evangelist. Sabi niya, naalala ko, napanood niyo yun Talagang pinagmulagaan yung babae. Inalis pa yung salamin I am entitled for this. Anong entitled? Siya daw ay karapat-dapat daw sa ganung mga karangyaan. Saan ka nakakita niya? Ang Kristo ba ganon? Hindi ganon ang Kristo. Hindi po ba? Hindi walang bahay ang Kristo. Ang mga apostol, wala akong nakitang, siguro yung biyanan ni Pedro, pero walang sinasabing magagara ang bahay nila. Siguro ang mga bahay nila ay mga barong-barong din lang. Bakit?
sapagkat ang utos sa kanila, yumaong kayo, ipangaral ng ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Hindi sinabing yumaong kayo, maghanap buhay kayo, magpagawa kayo ng magagarang tahanan, doon kayo tumahan. Yung mga miyembro nyo, di baling, barong-barong lang. Hindi ganun eh. Di ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, kung ang pagnanakaw, korupsyon yan, gawain ng mga taong hindi tagasunod ng Kristo, uso ngayon yan sa Pilipinas, pero para sa ating mga tagasunod ng Kristo, hindi tayo gagawa ng korupsyon katulad ng pagnanakaw sa kaba ng yaman ng isang bansa o ng sino man tao, kundi tayo po ay patuloy na naghahanap buhay para tayo po ay may magamit sa ating pansariling kailangan, lalo na kung tayo may pamilya, ang ating ipinakakain galing sa ating pinaghirapan. Di ba, mga kapatid? Kaya kapag nakita natin ang ating mga sarili, na kailangan nating magsalita, di ba? May tiyempong ganun, may pagkakataong ganun eh. Anong ipinapayo ng ating Panginoong Yahushua? Next slide. Ito nakasulat. Mateo. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Napakapanganib pala yung lumalabas sa bibig natin. Yan palang ibabatay sa mga salita rin natin, hindi lang sa gawa ng pisikal nating katawan. Pati itong bibig natin, di lang ito, batayan ito kung tayo parurusahan o hindi. Kailan tayo parurusahan? Kung ang bibig ay ginamit at salitang lumalabas sa bibig ay panlilin lang. Anong isa sa halimbawa? Pag hindi kayo nakatala sa iglesia ni chairman, hindi kayo maliligtas. Salita bang nasa Biblia yon? Wala. Ano yon? Imbento. Inimbento mo para kontrolin ng mga miyembro. Ibabatay sa mga salita mo o itinuro mo kung parurusahan ka o hindi. Akala ba nyo malit na bagay lang yon? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. Anong kay Cesar? Pagboto. Anong sa Diyos? Magkaisa. Konklusyon, black voting. Ano yan? Salita ba ng Biblia yan? Hindi. Ano yan? Distorted mo na salita. Sinakal mo at minasahe mo ang talata ng Biblia. Kaya ano mangyayari? Ibabatay sa salita at itinuro mo kung paparusahan ka o hindi. Bakit pinagdidiinan natin ito? Maselan kasi ang bagay na ito. Kaya ito'y panawagan sa mga taong, lalo yung mga taong, hindi lang yung karaniwan tao at mga taong nasa gobyerno, lalo yung nasa reliyon. Sapagkat sa reliyon may kinalaman sa kaligtasan eh. Pangkaluluwa yan eh. Di ho ba? Kapag kang itinuro mo ay hindi aral ng Diyos, kundi yung gusto mo, ang paraan ng pagtuturo mo ay eisegesis, hindi exegesis. Pag sinabing exegesis, kung ano ang ibig tukuyin at ituro nung nagtuturo doon sa talatang binasa mo, yun ang ituturo sa tao. Exegesis. Ano yung eisegesis? Binasa mo yung talata. Halimbawa, ako at ang Ama'y iisa. Period. Kaya konklusyon ka. Kaya sila iisa sapagkat Diyos. Saan mo nabasa yon? Yun ang eisegesis. Binasa mo, ako at ang Ama'y isa, period. Tapos, isa sila sapagkat Diyos. Kung gayon, ang konklusyon mo, ang eisegesis, yun ang iyo. Hindi ayon sa Biblia yun. Di ba? Kaya masela na magturo. Kaya hindi basta-bastang nagtuturo. Kaya anong sama? Kung ang itinuro mo ay masama at ang itinuro mo hindi tama, ayon sa Biblia, nilihis mo, dinistort mo, ang mga tagapakinig na nakikinig, ang turing ng Kristo ron at ng Diyos, kayo ang templo. Templo. Kaya dito sa iglesia ni Yahushua o eklesya ni Yahushua, ang ating itinatayo, ang ating binibuild up ay hindi gusali na kapilya o templo. Ang ating binibuild up po rito ay yung gusto ng Kristo nang sabihin niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesya. Eklesya. Yan ang Greek
ng ibig sabihin, gathering ng mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. Ano katunayang hindi gusali or organized religion ng Kanyang itinayo, kundi mga tao na ang turing niya ay templo, ang sabi niya, at ang pintuan ng mga hadis o kamatayan ay hindi mananaig sa inyo. Kaya tao ang pwedeng panaigan ng kamatayan. Kaya templo, tao ang itinatayo ng Kristo. Hindi gusali. Kapag wala ka raw doon sa gusali, hindi ka nakakasamba. Kaya yun ang kanilang patuloy na pinagagawa. Sabi ng Diyos, matitigas ang ulo nyo. Hindi ako tumatahan sa gusali na likha, gawa ng kamay ng tao. Anong uring bayang ipagagawa nyo para panahanan ko? Matigas ang ulo nyo, kasing tigas ng ulo ng mga ninuno ninyo. Kaya yan ang sabi doon sa mga pinagyayabang yung mga pagpapagawa nila ng kapilya. Ang gawin natin, ang itayo natin, templo, tao, tao, tao. Ano katunayan? Ito, next slide, mga kapatid. No? Sa unang Korinto, ito nakasulat. Ayan, hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos? Ayun, nagtatanong si Pablo. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Alam nyo ang templo, noon lang yan. Unang templo, iniutos ng Diyos. Ipinagawa ni Solomon. Bagaman pinagawa ni Solomon yun, doon sinabi ng Diyos, anong klaseng tahanan ang ipagagawa mo para ako'y manahanan? Ang langit ang aking kaluwalhatian at ang aking paa ay nakatungtong sa lupa. Anong klaseng paa yung pagagawa mo? Despite the fact na ipinagawa ang first temple, na winasak naman ng Babylonia, mga Babylonian soldiers, pero nang dumating ang panahon, ni-rebuild yan. Di ba? Nang i-rebuild po yan, winasak naman yan nung 70 Anno Domini o taon ng Panginoon noong mga Romano. Hanggang doon lang yon. Pagdating ng ating Panginoong Yahusya, ang sabi niya doon sa mga taong kausap niya, ang templong itong wika ay wawasakin ko. At sa loob na 3 araw ay aking itatayo muli. Sagot ng kanyang mga kausap na Hudyo, kapag ang nasa utak nilang templo ay yung literal. Ang sabi niya, ano? Sa loob ng 3 araw, i-rebuild mo ang templong ito. 46 years na yan ay binild up ng aming mga ninuno. Hindi nila naintindihan. Ang sabi ng Kristo, ang templong tinutukoy ko, etong katawan ko. At dito, sasabi ng Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Sino ang kanyang kausap? Mga tagasunod ng Kristo. At kung templo, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo, ang sino mang wawasak sa templo, ito yung warning, itong babala, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banalang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba, kundi kayo. Kaya pagka nagsalita ka at nagturo ka ng mga aral, di umano galing sa Biblia, pero hindi galing sa Biblia, kundi yon ay mga aral na gawa-gawa mo lang, bagamat binasa mo Biblia, pero yung gusto mo, ang siyang iyong itinuro, aba, parurusahan ka ng Diyos. Pag binasa natin sa Biblia ng Ingles, sa Amplified, ang sabi, do you not know and understand that you, the church or ecclesia, the members, are the temple of God? And that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, tinuruan mo ng maling doktrina, gaya ng talaan, tinakot mo yung mga tao. Pati ako natakot nun. Pero ngayon wala na akong takot. Bakit? Yung talaan nyo, talaan ba yan ng mga taong under sa control ng isang leader nila? God will destroy the destroyer. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Yung templo, tao. Pagka yan ay iniligaw mo sa masamang aral o doktrinang mali, parurusahan ka ng Diyos. Nako, ayun o. God will destroy the destroyer. Anong malalim na karunungan ang hangad ng Diyos na ating isaalang-alang tuwing tayo nagsasalita? Next slide. Ganito nakasulat. Ayan, tandaan nyo ito. Mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. Mga kapatid, nakahanda ba kayo makinig? Kaya tuwing pagsamba, handa tayo nakikinig. Kaya tuwing pagsamba, dapat lagi nating tinatanong, ano naman kayang ibig ng Diyos na ipaalam sa amin?
Pagka ganyan lagi nating itinatanong, hindi ka makakatulog kahit mahaba leksyon. Oo, talagang nakaabang ka. Katulad ng mga Beryano, they are so eager to listen to the preaching of Apostle Paul. But they examine the doctrine that was taught to them every day to be as certain kung ano yung itinuturo ni Pablo ay totoo. Di ba? Kaya nakikinig, nagbabasa. Kaya sabi, nagbaging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita. Ano ibig sabihin dahan-dahan? Aba, yung salita mo kailangan ay eksakto, tama. Kasi kung hindi ka nagdadahan-dahan, mali ang sasabihin mo. At huwag agad magagalit. Kaya kayo na mga kabilang sa ibang religious organization, nadidinig po ninyo itong aral na ito na itong aming stand, ay huwag kayo magagalit. Magsuri kayo imbis na magalit. Magsuri. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi lang yon na yun ang pinakahigit. Hindi ka maging matuwid sa harap ng Diyos kung ikaw ay may galit. Di ba? Ayaw ng Diyos ng ganun eh. Di ba? Kundi ang taong magagalitin, tataas ang blood pressure. Kaya, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, ang gusto ng Diyos talaga na dapat nating malaman ay magsalita tayo ng piling salita, natama, sincero, hindi ka nagkukunwari, tapat, galing sa puso, sa ikatitibay na nakikinig at hindi sa ikawawalang pag-asa nila. Kaya mahalaga itong ating pinag-aaralan ito, mga kapatid. Anong ibig ng Diyos na gawin ng tao na kabilang sa bayan niya? Kailanmat siya nagsasalita. Ito, sa ilang talata na lang. 4:24, ganito nakasulat, mga kapatid. Ayan, huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Period. Alam nyo na, anong ayaw ng Diyos? Huwag magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Kaya kung magsasalita ka, salita tayo ng tama. At yung katotohanan. Walang pambobola. Pag sinabi natin ganito, yun ang tama. Sinabi kong itim ito, itim nga. Hindi yung sinabi mong kahit na pula, sinabi mong itim, papaniwalaan mo mga tao na ito ay itim. Pula naman pala. Nagsisinungaling ka. Diba? Ano yung sinabi mo? Walang kabuluhan yon. Yan yung dating gawin. At ano pang bawal? Ito pa. Next slide. Sa Deuteronomio. Ito nakasulat. Ayan, mga kapatid. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo mula kay Yahuwah na inyong Diyos. Dapat nyo itong sundin. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Yan ang Biblia. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, aalisin ng Diyos ang karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Anong babala? Huwag magdagdag at magbawas sa nakasulat sa Biblia. Pag nagdagdag ka, ayon kay Juan, nang siya'y nasa pulo ng Patmos, diniktahan siya ng Espiritu Santo. Ang sabi, ang magdagdag sa aklat na ito ay daragdagan din ng Diyos. Anong idaragdag ng Diyos? Lahat ng salot na nakasulat sa aklat na ito o sa Biblia. Ketong, cancer, lahat na. Yan ang mangyayari sa taong nagdaragdag. Sino na magbabawas naman, may aalisin din ng Diyos ang karapatan mo na kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at mawawalan ka ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito o bayang banal. Gagamitin mo ba ang maikling buhay na ito para ikay huwag makarating sa bayang banal? Kundi sa halip, gamitin natin ang buhay na itong napakaiksi. Bukas hindi natin alam kung buhay pa tayo. Di ba? Para tayo po ay makarating doon sa bayan na kinaroroonan ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Yahushua. Bakit mahalaga yun? Huwag nating dagdagan ang salita ng Diyos sapagkat ang Biblia husto na, sapat na. At ano pa sabi ng Biblia? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin ito mga kapatid at unawain natin yung mabuti. Aklat po ng Kawikaan. Ito nakasulat. Anak,
Pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Mga kapatid, payo ng Biblia. Anak, ang wika, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan. Ingatan mo sa puso mo itong ating pinag-aaralang ito. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan, mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Nasumpungan na natin ang karunungan ng Diyos, ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan, ingatan natin yon. Huwag natin sarilinin yon, ibahagi natin yon, magalit mat hindi ang tao. Tanggapin mat hindi ng tao, ibahagi natin yon, sapagkat ibig din natin sila ay makasama natin sa isang mapayapang paglilingkod na walang kumukontrol, kundi dito ang sa ating kumukontrol ay ang Diyos, ang salita niya. Di po ba? Walang magre-report sa iyo, wala kang gagawing salaysay, kundi sa Diyos ka re-rekta. Diretsa ka, hihingi tayo sa Diyos ng tawad kung tayo nagkulang sa Kanya at nagkasala. At ito ang kailangan natin, salita ng Diyos na nagbibigay buhay, salita ng Diyos na nagpapatibay sa atin, sapagkat ang mundo pahirap na ng pahirap. Hindi ba kayo naaawa sa ating pinapanood sa telebisyon? Nagpatong-patong ang mga sasakyan sa nakaraang magkakasunod na mga pagbagyo at pagbaha sa ating bansang pinanggaling at na doon tayo lumakit si sinilang. Kaawa-awang mga tao, ilan ang namatay, daan-daan ang namatay. Walang tahanan, milyon ang walang tahanan. Ano ibig sabihin ng lahat ng yan? Papadama ang Diyos ng parusa para ang tayo magising sa katotohanan, sapagkat ang ibig niyang katotohanan niya, ang salita niyang dapat sundin ng tao, ang dapat napakinggan ng tao at ibuhay, aral ng Diyos. Pero hindi yon ang ating ibinuhay. Hindi yon ang ibinuhay ng mga tao. Kaya ang parusa ay pag-ibig ng Diyos yan. Sa bagay na espiritual, di baling lahat kayo, ang mga gamit natin dito ay mawala. Pero kung kayo sumusunod sa kalooban ng Ama at kung tayo naninindigan sa panig ng Ama, ang pinakamasarap, makapiling natin siya sa bayang banal. Doon tayo maniniram permanente. Yun ang ating pakangarin. Kaya mag-ingat tayo sa ating paraan ng pagsasalita at ang mga aral na totoo na salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang ating ibahagi sa ating kapwa nang itayo po ay makalikha ng taong punong-puno ng pag-asa at ang ating mga salita makapagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Tumayo kayo at yan po ang ating ipananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Kahit kailan, hindi ka po nakakalimot sa amin. Ang mga aral na aming pinag-aaralan ay hindi amin. Mga salita mo ito na totoong nagbibigay sa amin talaga, Ama, ng pag-asa at liwanag ng pag-iisip. Opo, sisikapin namin na makapagsalita kami ng totoo mula sa puso at ang aming maging paninindigan ay maninindigan kami sa bagay na espiritual. Sapagkat kung ilalagak namin ang aming pag-asa at puso sa buhay na ito, gaano man karami ang aming maipon, gaano man kalaki ang aming halaga ng kayamanan ng aming taglay, gaano man kaganda ang aming tahanan, gaano man karami ang mga sasakyan, lahat ng iyon naiiwanan namin sapagkat ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya araw-araw, hinihikayat mo kami. Lalo sa panahon ng mga pag-aaral ng salita mo, inaakay mo kami. Magamit mo kaming kasangkapan para salitain ang mga aral mo sa aming kapwa. At maging maayos ang aming pananalita para ang aming kapwang nakikinig ay magkaroon ng pag-asa at mabuhayan ng loob sa kabila ng kahirapan. Ama,
amin pong ipinapanalangin sa iyo ang mga kababayan namin na biktima ng pagbaha. Ang iba sa kanila, mga kapatid pa namin. Panginoon, ang iba sa kanila ay kamag-anak namin. Ang totoo, hindi man dapat, pero masasabi namin, humihingi sila ng tulong sa amin. Panginoon, ang aming panalangin, matuto silang lumuhod sa iyo sapagkat sila'y itinuro namin sa iyo sila manalangin. Aming hinihiling, maawa ka po sa sangkatauhan. Tama na ang mga bagay na korupsyon. Tama na ang kasamaan. Sana magbago na kaming lahat. Tiyakin namin, aral mo ng aming sinusunod. Upang kaming lahat ay makatiyak, naluluwalhati ka namin, nabibigyan ka namin ng kapurihan. Maawa ka po, Panginoon, sa mga may karamdaman, sa mga namatayan, bunga ng mga kalamidad. Ang iba, bunga ng pagtanda. Hinihiling namin kung maaari, pakidagdagan pa ang araw ng buhay namin. Maawa ka po, sapagkat gusto ka pa namin pagsilbihan. Kulang ang panahon namin para pagsilbihan ka. Sapagkat sa nagdaan, akala namin tama na yun, yung pala hindi. Kaya ngayong nakilala ka na namin, sana dugtungan mo pa po buhay namin upang patuloy ka pa naming masamba at tuloy ka pa naming mamaluwalhati. Salamat po sa mga katotohanan ito at nangangako kami sa iyo, hindi ka namin tatalikuran na ba kahit ilan lang kaming naninindigan. Maninindigan kami sa tama. Maninindigan kami ng ayon sa gusto mo. Ito hinihiling namin sa pag-aasang tinanggap mo sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinuwang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo na makinig at sumubaybay sa ating Bible study po tuwing Thursday. Ang tamagat nga po ay 1001 billion questions. Pati na po yung ating Growing Up Yahushans. Mapapanood din po natin yon. At itong unang Timoteo 2, 1-2 ay napapanahon. Pagpatuloy natin ito. Imbis na magrally, kung dapat gawin, manalangin tayo sa Ama. Panalangin natin ang mga leader ng mga bansa, mga taong may kapangyarihan. Mga tao sa buong mundo, panalangin natin ang sabi ng Biblia. Ano po, mga kapatid? Para mabuhay pa tayo ng may kapayapaan ng ayon sa kalooban ng Ama na may mabuti at tamang kondukta. Gaya ng ating leksyong na pag-aralan ngayon. Hanggang diyan po at tayo natatapos.
ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandata niya.